Magandang gabi sa inyong lahat. Kailangan mo ba ng mabilis na pera? Sa hirap ng buhay ngayon, marami ang kumakapit sa patalim. Isang takbo sa sanglaan para sa singsing ni nanay. O kaya ay ang relo na regalo ni tatay. Pero paano kung wala ka ng alahas? Paano kung ang tanging natitira sa iyo ay ang sarili mong katawan? Ako, si Mang Hector, dito sa eskinita ng Agencia de Sangre, hindi ginto ang tinitingnan namin. Ang sinusuri namin ay ang linaw ng iyong mata, ang talas ng iyong pandinig, at ang tibok ng iyong puso. Maupo ka muna, huwag kang manginig, dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Ruben at sa sanglaan na kailanman ay hindi nagpapatalo. Pakinggan mo ang kwento ng pawn shop ng mga bahagi ng katawan. Si Ruben ay isang amang desperado. Ang kanyang bunsong anak ay kailangang maoperahan sa puso sa loob ng 48 oras. Kung hindi ay mawawala ito. Ubos na ang kanyang ipon, naisangla na ang lahat ng gamit at wala nang mahiraman ng pera. Habang naglalakad sa madilim na bahagi ng avenida, nakita niya ang isang karatula. Agencia de Sangre, mabilis na cash, walang tanong. Pumasok si Ruben. Ang loob ng pawn shop ay amoy ospital na hinaluan ng amoy ng lumang papel. Ang appraiser ay isang matandang lalaki na may suot na makapal na salamin at itim na guwantes. Anong isasangla natin, iho? Tanong ng matanda habang hindi tumitingin kay Ruben. Kailangan ko po ng 50,000. Ngayon din, sagot ni Ruben. Tiningnan siya ng matanda. Ang 50,000 ay katumbas ng iyong sense of smell. Isang taon mong hindi maaamoy ang kahit na ano. Kapag nabayaran mo ang utang sa loob ng 1 taon, ibabalik namin. Kapag hindi, amin na ito ng habambuhay. Sa isip ni Ruben, maliit na bagay ang pang-amoy kumpara sa buhay ng kanyang anak. Pumirma siya sa isang kontrata na gawa sa balat na parang parchment. Isang maliit na usok ang lumabas mula sa kanyang ilong at pumasok sa loob ng isang garapa. Biglang nawala ang lahat ng amoy sa paligid. Ang 50,000 ay lumabas sa counter, mga perang papel na malamig at madulas. Nabayaran ang unang deposito sa ospital pero hindi naging sapat. Kinabukasan, bumalik si Ruben. Kailangan ko pa ng 200,000. 200,000? Ngumiti ang matanda. Para diyan, kailangan mo ng isangla ang iyong kaliwang mata. Huwag kang mag-alala, hindi namin bubunutin. Lalabo lang ito at magiging itim ang paningin mo sa kaliwa. Pwede muling pumirma si Ruben. Naramdaman niya ang isang matinding lamig sa kanyang kaliwang mata hanggang sa maging ganap itong madilim. Nakuha niya ang pera at naisagawa ang operasyon ng kanyang anak. Pero ang utang ay may interes. Ang Agencia de Sangre ay may mga hidden charges. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi makahanap ng trabaho si Ruben dahil sa kanyang kapansanan. Hindi siya makabayad. Isang gabi, nakatanggap siya ng sulat, "Your payment is overdue. Collectibles will be processed tonight." Natakot si Ruben. Tumakbo siya pabalik sa pawn shop para makiusap. Pero pagdating niya, iba na ang hitsura ng lugar. Ang mga garapa sa paligid ay hindi na lamang organo ang laman. Nakita niya ang isang garapa na may label na Voice of a Mother at isa pang may nakasulat na Dreams of an Artist. "Nandito ka na pala," sabi ng matanda.
Dahil hindi ka nakabayad, kinuha na namin ng tuluyan ng iyong pangamoy at ang iyong mata, pero may balance ka pa. Ang interes ay lumaki na. Wala na akong pera. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang buhay ko, sigaw ni Ruben. Hindi namin kailangan ang buhay mo, bulong ng matanda. Ang kailangan namin ay ang iyong identity, ang iyong kakayahang makilala ng mga mahal mo sa buhay. Bago pa makasigaw si Ruben, isang malakas na liwanag ang lumabas sa kanyang dibdib. Nang magising siya, nasa kanto na siya ng abenida. Mabilis siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang asawa at anak na masaya nang naglalaro. "Mahal, nandito na ako," tawag ni Ruben. Tumingin sa kanya ang asawa niya, pero walang bakas ng pagkilala sa mga mata nito. "Sino po kayo? Anong kailangan niyo?" "Ako to, si Ruben, ang asawa mo." Pero kahit anong pilit ni Ruben, hindi siya kilala ng kahit sino. Para sa kanila, isa siyang estranghero. Ang kanyang identity ay naisangla na at naibenta na sa iba. Nang bumalik siya sa lugar kung saan nandoon ang pawn shop, tanging isang pader na semento na lang ang nahanap niya. Ang Agencia de Sangre ay lumilipat-lipat ng pwesto, naghihintay ng mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay piraso lamang ng karne at laman na pwedeng ipagpalit sa panandaliang ginhawa. Ngayon, si Ruben ay naglalakad sa kalsada, isang taong walang pang-amoy, bulag ang isang mata, at higit sa lahat, isang taong hindi na kailanman makikilala ng sarili niyang pamilya.